Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tungod sa kakulian sa listahan, pagpanghatag sa fuel subsidy sa dakbayan sa Sugbo, nalangan. Department of Health 7 nanawagan sa mga ginikanan, mga anak bakunahan batok sa TIPDAS. State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. gihulagway ni VP Sara Duterte nga pag-usik-usik lang sa oras. Dulan 700 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas gisunog. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagpanghatag sa fuel subsidy alang sa mga apektadong public transport driver sa Cebu City na dilatar tungod sa kakulian sa listahan. Matod ni Mayor Nestor Archibal nga gikinahanglan ayon ang mga makadawat sa maong nga tabang. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May depensa ang Cebu City Government nganong nadilatar ang pagapod sa fuel subsidy ngadto sa mga public transport drivers nga apektado sa nang-aging krisis sa petroleum products. Gibutyag ni Mayor Nestor Archibal nga adunay pa nagsumpaki ang listahan sa mga makadawat sa mga hinabang gikan sa syudad. Human sa gipaybalon ni Consel June Alcover, nagkanayon si Archibal nga anaa sa 35,000 ka mga driver ang gipalista sa mga barangay officials. Mas gamay itandi sa target nga 10,000 ka mga driver base sa listahang gimong sumbanan ato sa pag-apod sa Bugas Sumay. Nakita ni Archibal nga posibleng gilakip sa mong listahan ang ubang mga sektor nga dili kwalipikado sa mga tabangonong driver. Ako ilang gingnan nga kinanglan ato ning i-profiling og balik because ang tan-aw nato ang mga uban nga mga barangay tanod, mga barangay nga mga empleyado gi-appeal didto as habal-habal. Nya na ay mga call center agents na ay habal-habal, ay dili man ni pwede. Giandam na ang 35 billion pesos gikan sa Cebu City Government aron gamiton sa pag-apod sa fuel subsidy program. Kinahanglan nilang klaruhon ang listahan sa mga beneficiary pinaagi sa mga barangay officials kung kinsa man ang lehitimong jeepney, taxi, tricycle, apil na ang mga habal-habal drivers. Hinoon gisabutan ng daan ng mga barangay officials bahin sa maong lakang. Kini aron kalikayan ang sagunsong reglamong masugatan may tungod sa maong pag-apod. More or less, I think, kung hindi ko masayop, 35 million na ang atong gi-allot. Kung 35 million, di tag 1,000 sila. Na unsa pa may katong uban, mga taxi driver. Diba? So, ato ni siyang gi-evaluate og sakto kay daghan mang mo reklamo ngano man kami wa tagay siyang gitagaan man. Ian Navarro, CCTN News. Department of Health din sa Rion 7 miauhag sa uban nga mga ginikanan nga bakunahan ang mga anak batok sa TIPDAS. Subay kini sa himuong halapad nga vaccination drive ngadto sa mga bata sa sunod nga buwan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gihingos gana sa Departamento sa Panglawas sa Rehiyon 7 ang pagpamakuna ngadto sa mga bata batok sa measles, rubella kun TIPDAS. Silang datos, anapa sa katunga sa mga bata sa Central Visayas ang nataga na sa maong matang sa bakuna. Nakita ni Dr. Faith Curaraton sa DOH-7 nga nagpabilin ang duda sa ubang mga ginikanan bahin sa epekto sa mga bakunang gipangturok ngadto sa lawas sa mga bata.
Apan bisan pa man, gihimug-atan sa ahensya nga luwas o dili pa expired ang mga measles rubella vaccine nga gipang-apod sa nagkadaiyang lokalidad. Maong giawhag nila ang ubang mga ginikanan nga pabakunahan na dayon ng ilang mga bata, inay nga magduha-duha. Ang pag-yun ako, ayaw yun kalimti na magpabakuna. Kay kani siya gitawag na nato siyang supplemental or booster shot siya. Para ni dugang na booster sa immune system sa iyong bata aron dili in taon matakdan o measles. Himuon ng Tigtas-Tigdas campaign sa ahensya, sugod karong Agosto 10 hangtod 25 aron mabakunahan ang mga batang ana sa 6 months to 59 months ang pangidaron batok measles. Sa unang simana, himong subsob ang pagpamakuna diin ipahigayon kini sa mga pampublikong dapit, apil na ang mga malls. I hope na si Cebu City or other LGUs nag-open up sila o kanang during weekends o during opening sa mall hours. Kaya naman yung times na naay dadun na pamilya or ang pamilya mula ang ngadto sa mall. So, naa sila ngadto, mamakunahay po sila. So, naay naka-standby nila ngadto na. Yagong pusab sa DOH-7 ang pagpalingkamot sa nagkadiya mga lokal nga kagamhanan alang sa lapad nga kampanya sa immunization batok sa mong sakit. Lakip nini ang provincial government gani umol og task force aron tutukan ang pagpamakuna hangtod na sa mga barangay ug sitio. Kini aron makabot sa nagkadayang regional offices sa DOH ang 95% nga target sa mga batang nabakunahan na batok sa tipdas. So, kita naapatas mga 50 plus. And that's still partial. That's not yet the whole picture. So, we are hoping na by December, by next year, makakuha ta sa pila yun atong nakuha per year man na siya. Ian Navarro, CCTN News. Gipailawom sa kung gipamatay ang 20 ka mga baboy sa usa ka barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo sa South nga dapit. Human kini napiktuhan sa African swine fever sa miaging simana. Matod ni Mayor Nestor Archibald nga daling girespondihan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ang mao nga babuyan human masayod nga dunay gidudahan nga kaso sa African swine fever. Nagdumili na si Archibald pagpahibaw kung asa kini nga barangay nga natala ang mao nga kaso. Siya dang nasuta nga nagpositibo ang mao mga baboy pinaagi sa blood test, gikatay o gilubong ang mga binuhi. Sa kasamtangan, kontrolado na ang African swine fever sa Dakbayan human natala ang outbreaks sa maong dapit. Department of Public Works and Highways may pasabot nga pagpatuman og aspalto sa karsada diya sa may Barangay Banilad, siyudad sa Mandawi. Kini bisan og maayo pa ang kondisyon sa karsada. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giaspalto sa DPWH, kining bahin sa usa ka lane sa Dan AS Fortuna sa Barangay Banilad, siyudad sa Mandawi. Kung tan-awon, maayo pa ang kondisyon sa semento sa maong daan. Apan gipasabot ni Engineer Gomer Castillo, District Engineer sa DPWH Cebu District Office, nga ang pag-aspalto kabahin sa preventive maintenance program sa ahensya. Matud niya nga base sa road and bridge inventory sa DPWH Central Office, ang maong daan anaa na sa fair condition bisan pa man og tan-awon nga maayo pa kini. Inventory sa Central Office, ang road condition anang AS Fortuna na nasa fair condition. In which kinahanglan na siya i-prevent para di mo dako ang damage sa kanang existing nato nga concrete, in which makita na diyan na mga cracks gagmay nga di kayo maklaro na to magdaganda. Mo sipin na mga tubig sumuhumo katong bis. Then until such time sig agi-agi mga heavy loads, mga Gipasabot usab niya nga gipili sa DPWH ang pag-aspalto tungod kay mas paspas kini nga pamaagi sa pagmintinar sa daan og dili kayo makasamok sa mga motorista. Itandi sa pagsemento nga nagkinahanglan og pagsira og igong panahon. unlike sa simento, napatay mga curing period ana. Usually ang maximum na mo curing period basta nasa city 7 days. Nga pag-prepare pas base, takang pamamurma, so dugay.
asfalto dito latag karong adlaw maagi na. Giklaro usab ni Mayor Tadeo Junquiwano sa mensahe pinaagi sa City Public Information Office nga ang pag-asfalto sa DPWH lahi sa drainage project sa syudad sa lugar. Matud ni Engineer Castillo nga ang proyekto kinahanglan ipatuman sud sa gitakdang panahon sa kontrata nga epektibo gikan Hunyo 11 hangtod Agosto 27. Miangkon siya nga nagkuwang sila og koordinasyon sa lokal nga panggamahanan sa Mandawi sa pagpatuman sa proyekto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gidasig sa mga magpapatigayon sa Sugbo ang mga local exporters nga dili una magsalig sa nasod sa Amerika. Kini ang nahimong pag-aghat sa Cebu Chamber of Commerce and Industry human gipahamtangan og 12.5% nga taripa ang Pilipinas gikan ni US President Donald Trump alang sa mga export goods. Misugyot ang mao nga grupo nga mas maayong i-export ang mga produkto nga lokalidad ngadto sa uban nga mga nasod. Sama na lang sa mga nasod sa Southeast Asia, Middle East ug uban pang mga nasod nga dunay paspas nga dagan sa ekonomiya. Alang sa mga magpapatigayon sa Sugbo, lisod na kung magsalig gihapon ang nasod sa Amerika, ilabi na sa kasamtangan karong liderato. Nahukman ni Trump nga isaka ang taripa alang sa mga Philippine exports tungod sa kapakyas sa nga pagpasud sa mga produktong bunga sa forced labor. Syudad sa Mandawi mipasar og ordinansahon sa pagpalig-on sa silot batok sa mga piki nga produktong ibaligya o iagi sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa konseho ang ordinansahon ni Konsehal Carlo Fortuna pagpalig-on sa silot batok sa mga pagbaligya o pagtipig og mga ilegal o peke nga produkto. Lakip na niini ang mga peking sigarilyo, supplement o bisan unsang butang nga dili lisensyado. Silutan ang kinsa maong nga baligya, ga possess or ga store sa maong nga fake nga or illegal nga mga items, especially kanang illegal kay wa man na makuha og access, wa man bayad og buhis, wa man kuagi sa barrier. May kalabutan kini sa operasyon sa Bureau of Internal Revenue o National Bureau of Investigation. Din adunay nasakmit nga ilegal nga sigarilyo sa usa ka pribadong pantalan sa Mandawi. Moabot sa 3 bilyones ang kantidad sa maong produkto. Sa gisugyot nga ordinansahon, ang mga masakpan mahimong mapasakaan og kaso ubos sa nasyonal ug lokal nga balaod. Adunay multa nga 5,000 pesos og pagkapreso hangtod sa usa ka tuig. Ang business permit sa mga establishmento nga malambigit posible usab nga kansilahon. So masipag sari-sari store ka basta nabawan nga ang imong ibaligya, peke siya, no? Kay peke nga kanang way permit, way license, way taxes, no? Fake siya, so pwede jud ka madakpan na. Ang mga ahensya sa gobyerno, negosyante ug mga individual ang mahimong motaho sa mga namaligya og peke nga produkto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. gihulagway ni VP Sara Duterte nga pag-usik-usik lang sa oras. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No?
sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo.
for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu. Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masakitin ato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Pag-uwitang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, mipadayag ang sakop sa minorya pinanguluhan ni Senador Alan Peter Cayetano sa ilang tubag mahitungod sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gimugatan ni Cayetano nga nabiyaan na ang Pilipinas sa nagkadayang sektor, itandi sa mga silingang nasod. Lakip niini ang infrastruktura, turismo, manufacturing ug uban pa. Gihagit usab ni Cayetano ang Administrasyong Marcos nga pakgangon sa hingpit ang kultura sa pagpangurakot sa mga opisyal sa gobyerno. Nabantayan usab nga nahawan ang lingkuranan sa mga kaubanan sa minorya samtang mipadangat si Cayetano sa iyang kontra-sona. Vice Presidente Sara Duterte mihulagway nga usik-usik lang sa oras ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gawas nga wala siya naminaw, dili siya interesado sa mga lakang sa kasamtangang administrasyon. Ang kasayuran hato ni Gia Navarro. Atol sa pagbisita siyang amahan sa The Hague, Netherlands, mihulagway si Vice President Sara Duterte nga usik-usik lang sa panahon sa mga Pilipino ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong Lunes sa hapon. Sama sa gilauman, uwa siya naminaw sa ikalimang sona siyang kanhi katandem ug dili siya interesado sa pagpakisayod sa mga gipanghimo o gimuon pa sa gobyerno ubos sa katungdanan ni Marcos Jr.
Sumapa ni Duterte nga wala gituman ni Marcos Jr. ang iyang mga saad sa nasod ug sa iyahan na usab. Wala siya nakauyon sa nimong pagpatuman sa tag 20 pesos kada kilong bugas o pagpapriso sa mga nalambigit sa flood control scandal sa miaging tuig. Sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? Padayong gikabot ang habig sa Malacañang alang sa pagdepensa. Makigduyog usab ang Vice-Presidente sa imong rally sa mga Duterte supporters at tubangan sa International Criminal Court karong Hulyo 29. Kini aron ipanawagan nga pagawso na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kinsang gibalhog sa ICC tungod sa kasong crimes against humanity, pinasikad sa dugoong kampanya batok drugas kaniadto. Giangkon sa anak sa kanhi Presidente nga dili makatabang among panawagan sa padayong paghukom sa ICC sa maong kaso. Since from previous rallies, napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. Yun ang usab sa Vice-Presidente nga matud pa nakapabor sa iyaha ang Ginoo mong naangkon ng mayong performance ug trust ratings sa nagkadaiyang survey firms sa Pilipinas. Taliwa sa isyu sa pamulitika ug uban pa, kini na lang ang nahimong pasumbingay ni Vice-Presidente Duterte human gipangutana sa mga supporters may tungod sa iyahang ora karon. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Gian Navarro, CCTN News. Hapsay og malinaw ra ang dakbayan sa Sugbo ato sa State of the Nation address nga walay natala nga insidente ang kapulisan. Lihok protesta sa mga progresibong grupo gihatagan og gigayon sa kapulisan nga matapos human nga walay kagubot nga gihimo. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Kapulisan sa Depensa Sugbo mihunagway nga hapsay malinaw ra ang gilusad nga lihok protesta sa mga militanteng pundok atol sa ikalimang nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapong adlaw. Si Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa Cebu City Police Office, personal nga misupervise sa mga sakop. Nibutyag nga kontrolado ra sa kapulisan ang sitwasyon. Nagmarch sa mga progresibong grupo sa pagpanguna sa bagong alyansa Makabayan kun Bayan Central Visayas gikan sa Fuentes Mendez Rotunda paingon sa Dalan Colon. Dala ang mga placards sa kitawag nini nga Zona sa Katauhan 2026. Sentro sila nga lihok protesta ang padayon nga kalisod nga gisagubang sa mga Filipino, ubos ang suhulan, taas nga presyo sa mga panaliton, korupsyon, bahaog ang pagpamigot sa gobyerno. Nagsunog usab silang effigy ni Presidente Marcos, timahaan silang kasuko sa kasamtangan nga administrasyon. Nagandam ang CCP o mga personnel sa Civil Disturbance Management kon CDM kung galing mo tumaw ang kagubot. Bato ni Sumalde nga iyang gimando ang maximum tolerance sang nito di man violente ang mga nagrally. Controlled naman yung situation. So yung presence naman yung kapulisan natin. So ano ang directive mo sa kanila city? Maximum tolerance natin. Kuman sa programa, malinaw nga naglakaw ang mga sakop sa Bayan Central Visayas. Arnold Bustamante, CCTN News. Moabot sa 161 ka mga estudyante ang opisyal nga mipasar isip mga benepisaryo sa Mandaue City Scholarship Program. Gituno lang ilang certificate sa mga opisyal sa syudad gipanguluhan ni Mayor Tadeo Jonky Uwano. Ang kapin usa ka gatos ka benepisaryo ang nakuha sa dulan usa ka libo ka mga estudyante nga mi-apply sa programa. Ang College Scholarship Grant and Advisory Board maoy nagpahigayon sa screening o mga interview aron mapili ang mga aplikanteng nakatuman sa mga kwalifikasyon alang sa scholarship. Ubos sa programa ang matag kwalipikadong eskolar makadawat og 17,000 pesos mapag semester o 34,000 pesos matag tuig isip tabang sa ilang tuition fee aron makatungha sa kolehiyo.
Moabot sa tulo ka mga tindahan sa Marigondon Fish Market ang gipamultahan sa Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Office. Kini human nga nasakpang ni gamit og single-use plastic nga sukwahi sa kasamtangang ordinansa atol sa ilang nga pag-inspeksyon. Maong gipahinumduman sa Lapu-Lapu Sinro ang mga manindahay ug mamalitay nga istriktong gipatuman ang single-use plastics ordinance. Ubos sa maong ordinansa, hugtanong gidili ang paggamit og mga plastic nga kausalang gamiton ingon man ang mga plastic straws. Multa nga 500 pesos hangtod sa 5,000 pesos og pagkanselar sa business permit ang ipahamtang ngadto sa mga nagmalapasong tindahan. Kagamhanan sa dakbayan sa San Juan sa kauluhan og probinsya sa Bohol. Milagda og sisterhood agreement atol sa Sandugo Festival ni adtong Domingo. Tanang best practices sa duha ka LGU ilang ipaambit. Lakip na ang pag-promote sa ilang mga tourist destinations. Ang kasayran hatod ni Arnold Bustamante. Hingpit na kagilagdaan sa kagabanan sa probinsya sa Bohol ug siyudad sa San Juan sa kauluhan ang Sisterhood Agreement tali sa duha ka mga local government unit silang Bohol Governor Erico Aristotol Amintado uban sa mga board members ug San Juan Mayor Francisco Zamora. Formal na nga mipirma sa kasabutan atol sa kasaulugan sa Sandugo Festival natong Domingo. Matod ni Amintado nga haom kayo ang ilang kasaulugan sa Sandugo nga nagpasabot nga friendship nga natulosab sa pagpirma sa kasabutan tali sa dakbayan sa San Juan aron nga mahimo silang igsuon. Nagpasabot kini kung unsa ka mahinungdanon ang lalawigan sa Bohol sa ubang mga LGU sa Pilipinas. Sa sunod semana gipahibaw ni Amintado nga ang sunod nga mulagda og kasabutan maunusab ang probinsya sa Sugbo. Kun unsa man ang mga good practices sa kitamot sa matag local government units, ipaambit nila kini silang lalawigan ug dako matud pa kini og ikatabang sa ekonomiya sa turismo. Dunay napuno ka mga benepisyo nga mapromote nila sa matag lokalidad. Kini mao ang turismo, trade, commerce and industry, science and technology, culture and arts, urban planning and development, education, youth and sports development, environmental protection, public health ug ang social services. Nindot kayo ang essence. Labi na karon nag-celebrate ta sa Sandugo knowing na Sandugo is friendship. And ang atong San Juan City ming anhi dinhi kay gusto sila mo extend na mahimong sisterhood ang atong probinsya sa Bohol. Pasabot na ingana ka importante na po ang Bohol para sa ubang syudad like ang San Juan City. Then next week naanapod mi laing himuon na sisterhood sa province of Cebu. Si Zamora siyang bahin malipayon nga nahimo na nga igsuon ang iyang syudad ug ang probinsya sa Bohol. Gitong anusab niya nga ang mga best practice sa probinsya sa Bohol usa na nini ang Sandugo Festival sanglit halos susama kini og history sa San Juan. Ang Bohol matag tuig gisaulog nini ang Blood Compact samtang ang sa San Juan mao ang Wata Wata Festival, Kunbasaan Festival ug ang kultura at sining sa Kapaskuhan sa Makabagong San Juan. Kini nga mga kalihukan tinguha nga ipaila sa nga lokalidad aron nga mapalambo ang turismo sa duha ka mga dapita. Iyang gibutyaga usa siya kamatang sa tao nga hilig maligo og dagat og naila ang probinsya sa Bohol nga dunay nindot nga kaliguanan og dagat. Una sa lahat, inaaral ko tong Sandugo Festival ninyo how to execute it because parehas tayong merong historical significance dito po sa Bohol, no? Yung Blood Compact commemoration ay taon-taon yung sineselebrate. Kami po sa San Juan, yung aming Wata Wata Festival naman, ang aming malaking kapistahan taon-taon ay aming pinagdiriwang. So I want to watch and learn how you execute your Sandugo Festival, pati po ang inyong tourism promotion. So alam niyo naman po, ang Bohol sikat talaga pagdating sa inyong mga tourism sites. Ilang beses rin po ako nakadalaw dito po sa Bohol. At syempre, pinupuntahan ko yung mga magagandang beach po ninyo, honestly. No? Ipasaling ni Zamora nga iyang ipaila sa ilang lugar ang mga nindot nga edukasyon ug destinasyon lagip na ang delikasi sa lalawigan sa Bohol. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, dulaan 700 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas, gisunog. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan.
gihatagan og aksyon ug kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakapong panayong gisubay. Hatagan og katinawan. Pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, dulan 700 milyones ka pesos nga katidad
sa nagkadaiyang matang sa illegal nga drugas gisunog sa PDEA-7 o PNP sa thermal facility sa usa ka punerarya. Mihatag og pagtugot o pagsunog ang korte nga mao'y nagkupot sa kaso ug kini mao ang labing dako nga giguba nga ebidensya sukad nga gisugdan kini niadtong 2016. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 676.6 milyones ka pesos nga balor sa laing illegal nga drugas ang gipangsunog sa thermal facility sa Cosmopolitan na funeral homes sa Dan Junquera sa Dakpe Sugbo. Ganin nga alas 9:30 antak na sa buntag nga gitambungan mismo sa Direktor General sa Philippine Drug Enforcement Agency nga si Undersecretary Isagani Neres. Kini na ang labing dako nga giguba nga illegal nga drugas nga naa sa kustodiya sa PDEA-7 ug sa PNP Forensic Unit sa matag lungsod ug syudad sa Central Visayas ug Negros Oriental. Sa data nga gipahibaw sa PDEA-7 moabot sa 99,450.2745 grams sa methamphetamine hydrochloride nga nailang nga shabu o 2,539.577 grams sa marijuana, 8.4 milliliters sa nalbuphine hydrochloride, 18.1836 grams sa ephedrine o guban pa nga illegal nga drugas. Amo nga gipang sunog nga mga illegal nga drugas nagikan kini sa nakadiya nga anti-illegal drug operations nga gilusad sa PDEA ug sa Philippine National Police sa tibok Central Visayas ug Negros Oriental. Nga dunay pagtugot sa korte nga ngayon na kini nga sunugon pero subay sa nalatid sa badaod ug sa mga lagda. Misaksi sa pagguba sa mga ebidensya mao ang mga representante gikan sa Department of Justice, Public Attorney's Office, Civil Society Organization, media ug pipila ka mga elected officials nga may rekisitos ubos sa Republic Act 9165 ug Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series of 2002. Gipahibaw sa PDEA-7 nga nakalusad na sila og 18 ka mga pagguba sa mga ebidensya sukad nitong Hulyo 26, 2016 ug mokabat na ang tanan sa kapin 4.3 bilyones pesos nga balor sa mga illegal nga drugas ang ilang nasunog. Mato ni Neres nga ang pagsunog sa mga ginaganon sa illegal nga drugas nagpakita kini sa publiko nga dili mahitabo ang ilang pagduda nga ibalik ra kini sa kadalanan. We will also witness the destruction of dangerous drugs, and this significant activity is a clear message that these illegal substances will never find their way back into our streets. Si Cebu City Councilor Pablo Labra II nga may chairman sa Peace and Order Council nga misaksi sa pagsunog sa mga illegal nga drugas mibutyag nga dakong matabang sa pagluwas sa libuang kakinabuhi ug pamilya sa syudad sa Sugbo ang gagihimo sa PDEA. Isip kan General sa PNP na sayod siya kung unsa ang epekto sa pagkuyanap sa illegal nga drugas sa usa ka lokalidad nga mahinungdan nga mahinungdanon kayo ang mga programa nga masakmit ang daghang supply sa Cebu o gabang matang sa drugas sa dakbayan sa Sugbo. As a former police officer myself, I have seen this reality with my own eyes. I have been on the ground and have witnessed how illegal drugs destroy not only the lives of those who use them, but also the lives of the people who love these victims. Gawas nini ang illegal nga drugas ang usa sa hinungdan sa krimen o kagubot sa usa ka dapit nga naghatag og peligro sa kinabuhi sa membro sa pamilya. Samtang gihatagan og incentives ang mga civilian informants nga dakong natabang sa pagsakmit sa daghang supply sa illegal nga drugas ubos sa Operation Private Eye. Moabot sa 769,982.86 pesos ang nahatag sa limang ka mga informants nga silang alias Asite, alias Luloy, alias Baran, alias Uwak ug laing alias Uwak. Gidayeg ni Neres sa mga civilian informants nga may sugon nga mitugan sa PDEA labot sa illegal nga negosyo sa usa ka drug personality nga mahinungdan nga manampuson sila nga nadakpan og nakuhaan og illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Bukas si Mayor Nestor Archival nga himuong mandatory ang drug testing ngadto sa mga public utility vehicle drivers sa dakbayan sa Sugbo. Kinihuman nga nasayod ang mayor sa pagkasikop sa usa ka babay sa National Bureau of Investigation 7 tungod sa giingong pagpamaligya og shabu ngadto sa mga PUV drivers. Nakadawat usab ang mayor og mga reklamo mahitungod sa mga driver nga kusog mumaneho sa mga sakyanan gumikan sa posibleng pagkagumon sa drugas. Lakip sa gikonsiderar sa mayor ang mga driver nga mo-renew sa ilang lisensya aron masubay kung tigamitan ba sila og drugas o dili. Makigsabot una si Archival sa mga kadagkuan sa Land Transportation Office 7 aron iduso ang maong sugyot. Being the mayor, dili man ta control good ani mga drivers, mag-iistorya pa ko sa mga otoridad like sa LTO. Kay supposed to be ang mga drivers magud naan man ni sila yung mga drug test inig-renew. So ang akong punto diha,
pwede ba nato makuhaan o kanang drug test ang mga drivers kawa pa'y renewal? Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalias Tikling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47. 47. Your song. Your music. Your